Hi Cancer, mid-month of December 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Hingan din natin itong darating na full moon this December 15 in the sign of Gemini. Tingnan natin kung anong maaaring epekto nito sa'yo. Astrologically, guidance para sa mga Cancer mid-December. Message. Anong kailangan marinig ng mga Cancer mid-month? Sa taong nakikinig ngayon, Cancer, anong kailangan yung mensaheng gabay po na marinig? Cancer. Cancer, guidance po para sa inyo. Masama sa aking kamay. Cancer. Mid-December. Okay. Ayan. Natutupigan ni Moonchild pa isa-isa yung bumabagsak. Umaangat sa aking kamay. Tayo ay live na live sa YT. Babalikan ko po kayo maya-maya. Live na live ang reading. Ayun na. Ayun na, Cancer. The Three of Swords. The Five of Pentacles. Sandali. Bilang Cancer din si Moonchild. Medyo nagugulat ako kasi nag-a-apply agad yung message. Para sa akin din ata ito. Knight of Pentacles, Three of Wands, 3-3, and the Tower. Reverse. Cancer, Cancer, Cancer. Physically, mentally, emotionally, financially, or even spiritually. Depende to, okay? Tanungin ang sarili, kamusta kayo? Okay ka pa ba? Depende, kahit pa pare-pareho tayo ng sign as a Cancer, magkakaiba po ang bawat isa. Three of Swords, ito. Maring ito, emotionally, medyo nagiging challenging yung ilang bagay or nagiging extra. Kung sensitive sign na tayo at emotional sign, mid-December, maring nagiging extra sensitive ang ilan. Marahil dito sa ilang binabato rin ng buhay na hindi kagaanan. Five of Pentacles, ito to. Money-wise, medyo mailang struggle. Parang palabas ang ilang sitwasyon or merong difficulty sa pag-handle nito. Especially kung aking i-apply agad, astrologically, si Mars, si Mare, right now is still currently in your second house of money, income. So, palabas ang mga sitwasyon ngayon. Tayo ay live na live. Baka naman, nalimos yung Moonchild. May ilang struggle. Yung hardship sa pera, na I will be honest, hindi ganun kadali. Baka dito kayo na pag-iisip. Dito kayo nagiging extra sensitive, emotional. Dahil sa mas practical, hindi madali yung ilang sitwasyon. Lalo sa hirap ng ating buhay ngayon. Okay. So, kasi Mari kasi si Mars, kapag nasa second house ito, dito siya medyo may struggle, no? Actually, hanggang next year ito, guys. Yung ilang ganap. Moonchild, hindi ako maka-relate. Okay naman ako. Madami ako ngayon. Madaming pumapasok na magandang flow pagdating sa money. So, good for you. Baka naman. Charot. Nang baka na naman si Moonchild. Hindi. Maybe this is a sign, okay? If ever okay naman ang mga sitwasyon. A sign to save up. Save for the rainy days. Still, papaangatin mo yung tamang responsibility kung paano mo pangahawakan ng money kasi ang buhay ay weather. So, true. The star ay narito. This one is in reverse, Cancer. Ang ilan ay maaaring nawawala ng pag-asa ngayon. But the star, kahit pa yan ay baliktad rin natin, the star is still the star. Dasan ako ng dasan. Kasi andito yung energy si Mars yung aking nababanggit. Andyan pa rin. Meron pang pag-asa, guys. Andito yung hope. Okay? Panghawakan nyo yung lakas na yan kahit sa kakapiranggot na inspirasyon, humugot kayo, patuloy kayong manlaban. Huwag kayong sumuko. The Seven of Wands reverse, kahit pa para sa ilan ay pasuko na. Parang walang solusyon na nakikita. Meron. Para sa ilan, maring unexpected ito, itong challenge na ito na pinagdadaanan ngayon. Unexpected na, minsan, di ba, mas
mahirap ang hawakan yung ginugulat kayo. The Tower po ay narito. So, huwag nating bigyan ng control. Wala na tayong magagawa sa ilang aksyon or desisyon or kusang inihain ba ito ng universe. Wala na tayong magagawa kundi ang sumabay, panghawakan, panindigan, manlaban. Okay? Lalo pa kung medyo talaga nag-a-apply ang ilang sitwasyon. Hold your vision, guys. 3 of Wands ay narito na ang lahat ay merong solusyon. Unti-unti. Take everything one day, one step at a time. Knight of Pentacles reverse. Focus ka. Eyes on the prize. Okay? Focus ka dun. Lahat ng ito na iyong pinagdadaanan ay kakayanin mo. Stay strong. Yes po. Especially ito na nga, si Full Moon, this December 15, in the sign of Gemini, it will highlight your 12th house. 12th house of healing. Ayan. Physically, mentally, especially spiritually, this is the best time na kasi baka meron, ayan, speaking of health, hindi medical advisor si Moonchild. Meron ditong napapagod. Merong hindi madali yung kanyang pinagdadaanan. Yung ilang laban na parang sabi ko nga, pasuko na dito ang ilan. Pero aking uulitan, may solusyon. Pahinga mo lang din muna ang iyong sarili. Recharge your energy. Kasi parang may pagka-low-key tayo nakikita. Dito yung pumapasok sa 12th house din, guys. Dadaan kayo. Tulungan. Pahintulutan ang inyong mga sarili na dumaan sa healing process. Mag-move on. Okay, kung ito man ay patungkol sa relasyon, ang daling sabihin, mag-move on na ako agad. Hindi. Unti-unti. Kasi sa proseso ng pagpapahilom ng ilang sugat, iba-iba ang bawat isa. Don't be too hard sa inyong sarili. Move on. So you can totally move forward ng unti-unti. Sapat na tulog, guys. Sapat na tulog pagpapahinga. Kasi para sa ilan, ito nga paano na yung moonshot? Paano ko mababayaran yung ilang ganap? Yung ilang pangangailangan na ito kung itutulog ko? Unti-unti tayo. Okay? Para bang hindi nyo kailangan madaliin. Ito ay isang proseso. At samahan ng dasal, guys, na-mention ko spiritually, andito yung connection, kayo ay merong gabay. Hindi nyo pa man yan ma-realize na isasalba kayo ng buhay, ng inyong mga gabay. Basta't ilapit nyo ito sa Kanya, itaas nyo lahat sa Kanya, walang imposible, malalagpasan nyo rin itong ilang pinagdadaanan nyo ngayon. Okay, ito yung umaangat na messages para sa inyo mid-December, mid-month of December 2024, Cancer. Okay, so ito na. Additional. Pang-apat na to, Cancer, nakalimutan ko na naman ng Oracle. Nailigpit ko ng inyong baraha. Makakalimutan na si Moonchild. Add lang tayo. Additional natin itong Moonology mula sa ating ilang napag-usapan. Anong kailangan yung marinig? May bumagsak na dito. Dalawa to. Know your worth. And know your worth muna. New Moon in Taurus. Hindi kailangan yung pinaka salita. Okay, know your worth. Alamin mo ang iyong halaga sa sitwasyon, relasyon, or ano pa man ang iyong pinagdadaanan. Ayan. Kumbaga, sabi ko nga, eyes on the prize. Focus lang kayo sa inyong ginagawa. Or sa kailangan yung gampanan, tugunan, walang imposible para sa inyo. May halaga ka, Cancer. Tuloy lang ang laban hanggang dulo. Ito naman, reflect on your priorities. So, prioritization is the key daw. Okay, isa-isa. Hindi kailangan sabay-sabay. Reflect. Do some reflection. Do some life review. Kung ano tong ilang pinagdadaanan mo ngayon at ilang laban na patuloy mong nalalagpasan, yung ilang tahimik na laban na patuloy mong kinakaya, kahit ikaw lang. May halaga ka, Cancer. Tuloy-tuloy lang, laban lang, stay strong. Cancer.